Lumalapit kami na may hawak, Panginoong sisidla na walang laman. Hinihiling namin punuin niyo po ito ng inyong mga salita, ng inyong pag-ibig at karunungan. And like empty cups, we lift our hearts to you, Father, and we pray that you may fill our hearts with your presence. Fill that vacuum in us that only you can fill. And we pray that your wisdom may prevail, lead us unto greater knowledge of you, which in turn will lead us unto good works that glorify your name and worship you in spirit and in truth. Protect us from the evil one. Protect us from lies and deceptions. Protect our loved ones who are not with us right now, O God. And may this time be a fruitful one with you. Be the speaker. Lead us, teach us, and may we honor your name. Father, we praise you. We thank you, we honor you. In the name of Jesus our Lord. Dahil po mahal natin ang Panginoon, ay marapat lang na dibdibin natin ang ating tungkulin na lumago sa espiritual na paraan. At sa paglago ay dapat bantayan natin kung ano mga lumalabas sa ating bibig, sapagkat yan ay nagmumula sa puso, kung hindi man sa isang isip na maaaring nagpapabaya. Matthew 12:34, For out of the overflow of the heart, the mouth speaks. So kung ano ang nag-uumapaw sa puso, yun lamang ang lumalabas sa bibig. What people say, their words, their vocabulary, their favorite expressions, and even topics reveal the state of their heart, of their mind, even of their spirit. Bagamat napaka-invisible ng espiritu ng tao para makita, subalit may paraan na masukat, malaman kung ano ito, at ang kalagayan nito sa pamamagitan ng mga salita na lumalabas sa bibig ng isang tao. At ang Biblia na nga ang may sabi, Matthew 12:34, kung ano ang laman ng puso, yun ang lumalabas sa bibig. Sa atin pong pagsasalita, lumalabas yung ating theology. Rightly or wrongly, may theology ang mga sinasabi natin. Lumalabas yung ating mga biases, sometimes bigotry, our very strongly opinionated stand on anything. And through our words, we expose our orientation and even motives. At sa mga ngilan-ngilan na mga panahon na wala namang malisya ang mga sinasabi, kung ito'y mali, kadalasan nagmumula naman sa ignorance. So malice or ignorance can be the source of wrong or evil words. And in both cases, they are dangerous. Napakarami pong mga Kristiyano na bago sa pananalig o kaya matagal man pero hindi ganap na nagkaroon ng panahon o pagkakataon mag-aral, maraming mga di pa naunawa ang lubos. At kung ang mga bawat Kristiyano sana ay mayroong isang munting guidebook na pwede niyang basahin para makaiwas siya sa mga hindi na sana niya mararanasan pa ng mga kabiguan, disappointment, disillusionment, ay napakagandang magkaroon ito. At ito po ay isa sa mga layunin ng pag-aaral natin na kung tayo bago-bago sa pananalig, ay mapaunahan na tayo na sa church man, sa fellowship man, in the company of so-called believers, ay maaaring magkaroon ng mga snares, traps, and difficulties. At kung tayo ay dati na at matagal na sa Panginoon, maganda ring paalala na baka tayo ang nagtataguyod pa ng ganitong mga ikinakatisod o kaya pinanlulumo, ipinaghihirap at ipinanghihina ng loob ng mga mananalig. So sa atin pong survival guide for God's people, suriin natin ang ating sarili, tingnan natin kung meron tayong dapat baguhin sa ating sarili, kung meron tayong dapat pag-ingatan sa iba, o kung sa iba man nanggagaling ito ay kung meron tayong dapat ipatawad at unawain man lamang. Beware of this big, colored, and loaded words. Meron tayong koleksyon ng ilan sa mga big, colored, and loaded words that new Christians should be careful about and old Christians should watch out for. First is the word unbeliever. Ano ba yung word na unbeliever? Nadidinig natin lagi sa mga born-again Christian. Kumisan gusto kong matunaw sa aking kinakatayuan pagka meron akong nakakapanayam na mga dumadaan. Tapos sasabihin nung attendee sa church, Pastor, ito pong auntie ko, unbeliever. Pero dinig nung auntie niya na tinatawag siyang unbeliever. At napakarami na po mga tao nagreklamo, bakit ang yayabang niyo mga born again kayo? Tinatawag niyo kami unbeliever. Ano palagay niyo? Kayo lang naniniwala sa Diyos? So be careful with that word. Kadalasan kasi ang ibig sabihin natin sa unbeliever, not of our local exclusive sect or community.
maybe not born again the way we want born again to be, and sometimes not Protestant. Brothers and sisters, beware of this word because the word unbeliever is so judgmental. Kumari nating ilaglag sa ating vocabulary yan at marami namang ibang mas katanggap-tanggap na mga panalita. The word unbeliever is so condescending and it is so self-promoting because unbeliever siya, believer ako. It can be derogatory and very specifically it is divisive because it divides people among believers and unbelievers. While it is true that there is such a spiritual division, it is not always pleasant, it is never pleasant that we label people as unbelievers. Especially when we apply the word to people who also believe in the God of Genesis. Minsan sabihin natin, unbeliever to unbeliever, naniniwala din naman siya, the same God of Genesis, the God who created us, Elohim. God El Elyon, tinatawag ang mga pangalan niya sa Biblia. The God of the Bible. How can you call somebody who believes in the God of the Bible an unbeliever? But they only happen to belong to another definite or exclusive congregation. Sabi sa Matthew 7:1, do not judge. Napakarami po ng mga wala pa sa Panginoon ang nauudlot o kaya ay nadadala at lumalayo dahil sa mga nadidinig nilang mga ganitong mga pananalita. Another word that we should be careful about and careful in dispensing is the word saved or unsaved. Ang dalas niyan, pag may namatay habang nakatingin sa ataol yung Kristiyano, tatanungin niyo kung mag-anak, saved na ba? Tingnan nyo nga ang katabi nyo mga kapatid. Sige na, kung may kasama kayo, titigan nyo sandali lang, tingnan nyo mabuti. Saved na ba yan? Malalaman nyo ba? Diba? Pwede bang malaman kung isang tao saved? So sasabihin natin, ito saved na. Because they showed visible or audible signs of religious belief or acts in accordance with our standard and measurement. Ang totoo niyan, walang lubos, walang makakaalam kung ang isang tao ay saved. Maaaring makakita ka ng indicators, mga pahiwatig, but you can never definitely say saved, unsaved. So it's a very, very loaded word that we should be careful with. Sabi sa 1 Samuel 16:7, man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Meron pa nga akong kilalang mga bata, nakita nilang isa nilang kamag-anak na babae, na Kristiyano rin, sabi nila, ay hindi saved, hindi pala saved ang ating kamag-anak. Alam niyo kung bakit? Kasi nakita nila nakapantalon. Eh sila lumaki sa isang iglesia na yung pagpapantalon ay isang napakalaking kasalanan na dapat sunugin sa impyerno ang mga babae nagpapantalon. So sabi nila, hindi siguro saved. You see, what religious bias can give to young minds. And when we say young minds, we don't only mean young in terms of age, but young in terms of spirituality. So yung saved na yan, napaka-loaded word. Kaya yung iba tuloy, ang yabang-yabang nyo naman, saved na kayo, alam nyo na, buhay pa kayo, saved na kayo. Bakit natin ito kailangan pag-aralan? Bagamat meron tayong mga conviction tungkol sa kahulugan ng word na ito, but we must be user-friendly. Kailangan ay hindi natin pinapailap yung dapat ay umamo sa salita ng Diyos at hindi tayo makasakit ng damdamin na hindi naman kailangan. Acts 17:31, for He, referring to God, has set a date when we will judge the world with justice. By the man He has appointed, He has given proof of this to all men by raising Him from the dead. So wala pang judgment, darating pa lang. Lalong-lalo ka ang tao'y buhay pa, paano mo malalaman na hindi yan saved? Paano mo mahuhusgahan? Pero sakit yan ng mga Kristiyan, lalo pupunta sa patay, saved na ba? Kumanyan, tumanggap na, salamat, sigurado na tayo nasa langit. Ganon ba kasimple ang kaligtasan ng Espiritu? Teaching on salvation has been so alarmingly simplified and manualized by over-eager soul winners. A, accept that you're a sinner. B, believe in Jesus. C, confess Christ and you will be saved. Napakalalim ng panggagalingan ng pangunawa, mga kapatid, para magagap ang kahulugan nitong ABC na ito. Hindi ganun kasimple na itaas po ang inyong kamay, itungo ang inyong ulo, ipikit ang mata at sundan ang aking panalangin. Diyos ko, makasalanan po ako, tinatanggap po kayo. Palakpak, saved na po kayo. Ganun ba talaga kasimple ang mga malalalim na bagay na ito? Kaya kung minsan sa oversimplification, nakikita mo, hilaw na hilaw ang mga tao.
Walang katuro-turo, walang kaalam-alam, kaya while they profess to be Christians, look at the kind of behavior that we see around. Look at the kind of weaknesses and errors that people commit, because this is oversimplified. Nag-aagawan kasi ng mga kaluluwa ang mga tao, so paramihan ang mapapataas na kamay, nang magpo-forward, para nabibilang, para impressive sa mga donor, impressive sa mga palakihan ng mga na-convert. It's a name and numbers game. And the most profound, the very profound teachings of the faith are oversimplified in the arena of soul winning. Ang Panginoong Jesus nga pagka sinuri po natin yung Gospels, bihirang-bihira na ginawa niyang topic yung ating obsession na salvation. Because the Lord was almost always talking about the kingdom of God. Interestingly, at basahin niyo po ang inyong New Testament, ang mga Gospels, ang favorite topic ni Lord is the kingdom of God, hindi yung ating obsession with salvation, kung ano man ang oversimplified meaning nun. Kaya sa Luke 17:21, sabi niya, the kingdom of God is within you. May nagtanong kasi sa kanya, tell us when the kingdom of God will come. Sabi niya, the kingdom of God and the coming of it cannot be observed. At hindi niyo pwedeng sabihin, ayan yung kingdom of God, ito yung kingdom of God. Sabi niya, no. Because the kingdom of God is within you. Nasa loob, nasa kalooban. Inuunawa, ninanamnam noong tao na nagkaroon ng puwang yung kanyang puso para tanggapin yung kingdom of God. Ito po isang malaking hiwaga na teaching ng Panginoon na konting-konti ay tinuturo ng church. Yung kingdom of God. We're very obsessed with the second coming. We're very obsessed with the kingdom of heaven that will come, that we forget to pay attention to what Jesus has paid much attention to, and that is the kingdom that is within us. Yung paghahari ng Diyos sa kalooban ng ating puso. Yun ang binigyan ng Panginoon ng napakalaking diin. Na habang nandito ka, nasa lupa ka pa, maghahari na sa iyo ang kaharian ng langit. Totoo na yung kingdom sa iyo, hindi abang ka ng abang kung kailan darating. Tuloy nagiging excuse sa iba na, ay wala pa naman so ganito pa lang tayo. Hindi po natin sinasabing hindi mahalaga ang teaching on salvation. Hindi natin sinasabing walang kwenta yung coming kingdom at saka yung second coming na inaabangan ng marami. Pero kung tayo'y tunay na nagpapahalaga sa mga pinahalagahan ni Jesus, ang binigyan niya ng diin ay ang paghahari ng Diyos sa ating puso. At ang paghahari na yun ng Diyos, hindi naman nangyayari sa isang instance na, ayan, sinunod mo ang prayer, taga-langit ka na, taga-kingdom ka na. Sapagkat yung paghahari na yan ang nangyayari sa madalas ay dahan-dahan at isa-isang pagsusuko ng mga aspeto ng ating buhay sa Kanya. Pero pag sinabi mong kahapon tinanggap ko na si Jesus, saved na ako, nawawalan ka na ng compulsion at pagmamadali na isuko pa ng isuko ang marami, total saved ka na. Kaya nakikita niyo po yung napakaraming behavior ng mga tao nagsasabing saved na sila. Kulang na kulang sa espiritualidad, sa kabanalan, sa personal na pagiging makadiyos, at ang pinanghahawakan lang yung technical definition ng pagiging saved. That's why all of this must be reviewed and given importance. Meron pang isang matrona na fine-facial siya ng isang beautician. At nalaman itong beautician na Christian si matrona, Christian din pala si beautician. Alam niyo sabi ni beautician, ma'am, di po ba tayo lang ang saved? Yang mga yan, hindi. Talagang gano'n sabi ng matrona, magdahan-dahan ka naman ang pagsasalita dahil paano mo nasasabi yan? Kasi hindi po born again yung mga yan Yung ganong klaseng pag-iisip na napaka-exclusive, napaka-kitid, judgmental, at self-serving. Sabi niya, huwag nating sabihin yan dahil maraming hiwaga ang Diyos. At maraming paraan na ang tao'y nakikipag-ugnayan sa Diyos at tinatanggap ang Diyos sa puso na kuminsan hindi mo alam na born again ka na pala dahil technically hindi mo lang alam yon, pero ang totoo'y naghahari ang Diyos sa iyong puso. So pag-iingatan ng ganitong uri ng oversimplification. Of course, another terminology that we should be careful with is the word Christian. Sabihin, Christian yan. Christian na ba to? Hindi yan Christian. Offended na offended yung iba who don't happen to be born again, renewed, baptized. No? Dahil hindi sila tinatawag na Christian nung iba na, hindi yan Christian. Ano akala nito mga born again na to, sila lang nakakakilala kay Kristo? Ine-exclusive nila kasi yung ang Christian ay yung nag-ABC. Yung pinag-uusapan nating formula.
Samantalang napakaraming mga tao na nananalig talaga kay Kristo, wala nga lang sa ating sekta o kongregasyon. Paano mo babakuran si Kristo at sasabihin mong nandito lang o nandoon lamang? Samantalang ang Espiritu ni Jesus ay tumatahan sa lahat ng pusong tumatawag sa Kanya. Kaya, ang ibig sabihin kasi ng iba, hindi Christian, hindi evangelical, hindi Protestant, hindi full gospel, etc. All of this labeling. Kaya ang tanong lang natin, si Jesus ba ay evangelical? Si Jesus ba ay Protestant? Si Jesus ba ay Catholic? Si Jesus ba ay full gospel o half gospel o ano? Lampas siya dyan kasi lahat ng mga label na ito na imbento lang ng tao later. Natapos na ang kanyang ministry sa earth, nakaresurrect na siya, nakabalik na sa langit, bago pa na-imbento ang mga terminologies na ito. So, hindi natin dapat i-claim na siya ay ganon kasi wala pa ang ganong labels. Lalo naman ang ating Diyos Ama na lumikha ng lahat sa Genesis, huwag niyang sabihin na Katoliko ang Diyos Ama o Protestante, no? Huwag natin sabihin na ang Diyos Ama ay Muslim o Kristiyano dahil pati ang mga Muslim ay kinikilala nila yung Diyos ni Abraham. O, pwede mo bang lagyan ng Diyos ng religious label? Pero, yung mga inimbento na yan na convention ng mga tao later, yan ang nagdi-divide sa lahat ng mga nananalig sa Diyos. Sa katunayan, yan ang pauso ng napakaraming religious wars because of the labeling. Kaya kung gusto nating lumago talaga sa Panginoon, dapat tayong makalampas sa mga label na ito, sa mga oversimplification na ito. Sabi, we are changed from glory to glory. Dapat nangyayari yon. At pipigilin tayo ng mga labels na ito. Kasi ikakahon ka, kukulungin ka. Sabi ng Panginoon sa John 10:16, I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice. And there shall be one flock and one shepherd. So tinutukoy ng Panginoon na hindi lang kayong kaharap ko ngayon, ang mga anak ng Diyos, hindi lang kayong narito ngayon sa umpok na ito, ang mga kinikilala ng Diyos, meron pa ring iba doon. So huwag kayong magiging exclusive at bigyan nyo ng puwang sa inyong puso na marami kayong kapatid kahit ayaw nyo silang kilalanin. So be careful with words, be careful with labels. Dahil sabi sa Romans 10:13, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Hindi yan exclusive to a group. It is a personal relationship. It is a personal decision. But of course, overzealous exclusivists twist this teaching and add their specifications to make themselves all important. Ginagawa nila na ang kanilang mga katuruan, ang kanilang mga unique ways ay paraan, part and parcel of this whole process of the kingdom of God and salvation para sila maging dispenser of blessing and therefore to control religion. Ang daming dapat pag-ingatan ng mga Kristiyano na nawa ito'y mabura sa ating mga bokabularyo o kung sinasabi man natin dun sa tamang paraan. Halimbawa, there are phrases, sentences, and declarations that are so loaded and therefore we should beware. Isa yung, please pray for someone or something. Ipag-pray mo si Bining ng lalalaki. Ipag-pray natin itong mag-asawang ganito, away ng away. Ipag-pray natin si ganon, kasi ganyan. Kadalasan yung mga ipag-pray mo, actually, napaka-sanitized way na mag-open ng isang chismis. Dahil talaga, ano na pa? Kwento, nag-alisan at lahat, wala pa nag-pray. At saka yung prayer as pahiwatig, ipag-pray mo naman, kailangan ko kasi ng pera eh. Ang ibig lang palang sabihin, pautang naman dyan. Mga parinig at daing, mga request, solicitations, mga ipag-pray nyo naman ang church namin kasi nagpapagawa kami, kulang pa kami ng bubong. Ang halaga nga po ng bubong, ganitong halaga. Ipag-pray nyo naman. Sige, paka-ipokrito mo naman, di mo pa sabihin mag-donate kayo. Kasi ipag-pray mo. Sanay ng maraming Kristiyano sa ganitong paraan ng mga parinig at pahiwatig ipag-pray. Hindi sincere. Hindi talaga prayer ang gusto nila, nagpaparinig lang sila. Kaya pati sa ligawan, alam mo, pinagpe-pray kita. Ganyan. Sabi ng babae, ikaw din pinagpe-pray kita. Ba't di nyo na sabihin, alam mo, gusto kita, gusto mo ba ako?
dinada pa sa mga pa-prayer. Mabuti sana kung totoo. Ang pinag-uusapan natin kung totoo, okay eh. Pero the misuse of these words. Gas-gas kasi yan eh, yung ipag-pray. Ipag-pray nyo naman ang anak ko kasi mag-a-abroad, wala siyang panggastos. Ipag-pray nyo naman si ganitong missionary kasi nagre-raise siya ng funds. Hindi na lang diretsahin. 1 Chronicles 28 verse 9, the Lord searches every heart and understands every motive behind the thoughts. Gusto nating mag-grow, lampasan natin itong mga ganito. Maging totoo na lang. 2 Corinthians 6, 4 and 7, as servants of God, we commend ourselves in every way, among many ways, in truthful speech. Napaka-importante. Isa pa pong phrase na pag-iingatan, this we claim in Jesus' name. Diyos ko, pagalingin mo po ang nanay kong may cancer at I claim na gagaling na po siya. Thank you po. So ano nangyari kung biglang namatay? At meron na mga ganyan. Kinlaim na. Lord, I claim in Jesus' name. Ito mga pasubo sa Diyos prayers. Ano po ang itunuro ng Panginoong attitude sa pananalangin? Matthew 6:10, your will be done. So we must not be stubborn. We should not have presumptuous requests, because they have no place in godly prayers and they can only lead to disappointment, to disillusionment, and sometimes to the weakening of faith. Kasi kinlaim na, tas hindi nangyari, nadidisorient, lalong-lalo yung mga bagong believer. At nanghihina ang pananalig at kuminsan nagtatampo sa Diyos kasi talagang kinlaim na, hindi nangyari. Sabi sa James 4:15, pag may gustong-gusto ka, dapat you ought to say, if it is the Lord's will. Kaya ba, i-claim natin, halika, ipag-pray natin, i-claim natin, Lord, we claim in Jesus' name. Walang ganong turo. If it is God's will, thy will be done on earth as it is in heaven. So ang panalangin, Lord, gustong-gusto po namin to, pero kung ano po talaga yung gusto nyo, di yun ang masunod, baka naman po sakaling mapagbigyan nyo lang o makalusot ito, di thank you. Pero kung hindi, thank you pa rin po. That is how we should pray. Don't claim. Ako po hindi nag-exaggerate. Marami na ako nakita na ikinlaim yung paggaling tas namatay talaga yung pasyente. So, nagtataka ang tao, bakit? Saan ako nagkamali? Sa prayer, doon ka nagkamali. Claim ka lang, claim eh. Sabihin mo na lang sa Diyos, itong gusto ko, pero kayo pa rin po ang masunod. At ito pa mga kapatid ang pag-ingatan, lalo mga bago sa faith, yung sabi ni Lord. The Lord told me, thus saith the Lord. Nagtataka ko talaga doon sa mga tao, parang nakakausap nila ang Diyos. Yung buti pa sila. Alam niyo po, kaninang umaga, sabi sa akin ng Diyos, papautangin niyo ako. Kinausap ako ni Lord, sabi ni Lord, o yung bag mong pink ang dadalin mo ngayon, anak. Kaya pong pink. Yung ganun, either talagang napaka-special niya o siya nilalagnat. Yung lagi na lang, the Lord told me, ang dami nating nadidinig na ganyan. Pag-ingatan nyo, kasi kahit meron kayong conviction, pwedeng magkamaling conviction na yun eh. So sasabihin niya lang na, I have a leading. After prayer, I was inclined to think this way or to do it. Pero just sabi sa akin ni Lord, napaka-presumptuous. Kaya tuloy, pag hindi natupad, nagtataka ang marami, hindi tinupad ng Diyos ang sinabi niya. At kayo rin nagtataka, yung pala faulty lamang yung theology. 2 Peter 2:1, but there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. So yung gusto natin siguro isipin na hindi naman false prophet, talaga lang, hindi lang niya nasusuri yung kahulugan ng pinagsasasabi niya. Pero meron talaga mga false prophets. Halika, ipoprophesy kita, magpo-prophesy. Alam niyo po, gustong-gusto ng mga ibang tao yung gift of prophecy. Why? Because it makes a star of the prophet. Biruin mo, nakikinig sa'yo ang tao, ayaw gumawa ng anumang bagay hanggang hindi kumukonsulta sa'yo. It makes you very important. Kaya may mga tao na gustong-gusto nila na magprope-propetahan. Pero anong sabi sa Jeremiah 23:30-32? Therefore declares the Lord, I am against the prophets who steal from one another words supposedly from me. Yes, declares the Lord, I am against the prophets who wag their own tongues and yet declare, the Lord declares. Indeed, I am against those who prophesy false dreams, declares the Lord. They tell them and lead my people astray with their reckless lies, yet I did not send or appoint them. They do not benefit these people in the least, declares the Lord. So
So kahit po sa Bible, napakarami nang nai-record ng mga false prophets and false prophecies. While we continue to always say that we believe that there is still the gift of prophecy up to now. Pero marami nilalagnat lang. Marami akala lang nila. Because the Bible says, if a prophet says does not come to pass, he is not a prophet. Dapat 100% accuracy. Kaya pinag-iingatan din natin yung thus says the Lord. Sabi ng Panginoon, napakalaking kapangahasan na sinabi mong thus says the Lord. Liban na lang talagang Diyos talaga ang nagsabi sa iyo. At meron namang taong araw-araw kinakausap ng Diyos. Ting hapon, ting umaga kinakausap ng Diyos. Sobra naman yata siyang espesyal. Kaya dapat sinusuri ang ganitong mga claims. At kung siya naman talaga isugo ng Diyos, hindi siya dapat ma-offend kung sinusuri. Dahil habang ine-examine mo yung genuine, lalong lumalabas sa genuine siya, mas matutuwa siya dapat. Ang natatakot lang at nagagalit na sinusuri siya, yung mabibistong hindi pala siya totoo. So those who are really gifted by God with this kind of wonderful gifts will not be offended being examined, because godly people are supposed to be careful, and we're expected to test every spirit to see if it is from God. May mga dapat pa po pag-ingatan ng salita, napakagasgas at abuse, brother o sister. Lalong-lalo kung meron kayong panaderya, tindahan, grocery, lumber, hardware, mag-iingat kayo sa mga nakiki-brother or sister dahil uutangan lang kayo ng bubong, uutangan lang kayo ng mga halige, mga semento. At kung kayo nasa isang kumpanya, manager kayo, may-ari, nagpa-Bible study kayo, ang dami-dami mga empleyado nakiki-brother, sister sa inyo dahil aabusuhin kayo sa mga pag-absent, sa mga pagbale at kung ano-ano. Sobrang na-abuse tong, di ba brother kita in the Lord? Di ba sister kita in the Lord? Pahingin naman discount. Kung talagang tinuturing mong kapatid, itong negosyante na ito sa Panginoon ay kapatid mo siya, huwag kang humingi ng discount, magbayad ka ng buo para umasensyo siya dahil kapatid mo siya. Kung 10 kayo na humihingi ng discount, naghirap na siya, wala na siyang kinita. Pero kung 10 kayo na ang liit-liit naman ng hinihingi yung discount, hindi nyo ipaghihirap, hindi nyo na hiningi, nung nagdugtog-dungtong yung 10 magkakapatid na yan na tumangkilik sa negosyo, nakatulong sila, umunlad ang negosyo ng kapatid, mabuti yun. Huwag kayong pag nalaman, alam nyo mga Kristiyano, huy, Christian pala yung may-ari ng ganun, utangan natin. Christian pala yung kuha natin, abusuhin natin. Ganyan ang tendency. Kaya pag-iingatan nyo po yung mga brother, sister na yan. Sabi sa Leviticus 25:17, do not take advantage of each other, but fear your God. Kaya ini-advise ko nga po sa may mga kumpanya, magpapa-Bible study, tas ang maglilid yung may-ari o yung manager, kapatid, huwag ka mag-lead. Mag-import ka galing sa labas. Kasi pagka yung mga empleyado mo dyan, naging brother and sister mo, nako, sabihin, brother, meron po ang outing ang church namin bukas kasi absent po ako. Ine-expect nila na unawain mo lahat dahil brother mo. Kung ang inyong employer, brother or sister in the Lord, mas dapat kayo na dumating sa oras, mas dapat kayo magsipag kasi pinagmamalasakitan nyo yung negosyo niya, hindi yung gusto nyong bakbakin yung naipundar niya dahil kayo ay brother o sister. Be careful with this word. Because most of the time, it is being abused. Brother kita, so pautangin mo ako, tulungan mo ako, bigyan mo ako, pagpasensyahan mo ako. No, dahil brother kita, expect the best from me. Expect good behavior. Expect good production. Dahil pagmamalasakitan kita, hindi yung pagsasamantalahan kita. Nare-reverse ang kahulugan. At eto pa po, ang dapat pag-ingatan yung by faith. Living by faith. Napakaraming kamalian ang nadinig ko na tungkol sa by faith na yan. Meron tayong isang kapatid dito, ikinukwento niya, isang church sa probinsya, kailangan magpa-repair ng isang bahagi ng church. At sabi niya, ay gumawa po tayo ng mga cards. Artist ako, tuturuan ko kayo, gumawa tayo ng mga cards and then isell natin. Nagalit ang pastor. Bakit tayo gagawa ng card para mag-sell? We live by faith. Hayun, hindi pa nagagawa yung church hanggang ngayon. Kasi ano pong ibig sabihin nila by faith? Yung without plan, without preparation, without practical action, without tangible resources, without fallback, without any escape route. Yun ang ibig sabihin nila sa by faith. Ibig sabihin, with careless abandon. Hebrews 11:7,
By faith, Noah, when warned about things yet not seen, in holy fear, built an ark to save his family. So ano po nakita natin dito kahulugan ng by faith? Kumikilos, nagtatrabaho, gumagawa ng practical, ginagamit ang utak na ibinigay sa atin ng Diyos para lutasin yung kaya naman natin sa ating level. Yun ang by faith. Pero yung iba, magmi-mission po ako. Talaga? Paano ang pamilya mo? By faith. Kaya hayan na yung mga anak, mga butot balat na sa kapayatan kasi yung tatay ay nag-by faith. Ang dami ko pong nakilalang pastor na umiiyak dahil ang mga anak naging mga magnanakaw kasi nagutom, walang makain kasi by faith. Walang plano, walang fallback, nothing. Tas by faith, tas sisisihin ng Diyos. Kasi hindi naman yun itinuturo sa Bible na ibig sabihin ng by faith, yung kalimutan mong may utak ka. Huwag kang gumawa ng dapat gawin. Ang dami po, kung iisa-isahin pa lang natin yung mga vocabulary ng maraming mga Kristiyano, makikita natin ang daming bara para lubos na dumaloy talaga yung wisdom of God and therefore the blessing of God. Noon, sinasabi natin because the church is young, but the church in the Philippines, at least the evangelical church, is at least already 100 years old. And if you're going to count the Christian tradition in the Philippines, including the Catholic tradition, 500 years old na. Hindi na young. Dapat na mag-evolve. But very, very especially among the evangelical, Bible-based Christians, these ideas are very prevalent. Lagi mong nadidinig. At pipintasan ka pa ng iba pag nagpaplano ka, pag gumagawa ka ng mga paraan, sasabihin nila, wala kang faith. Pero wala naman silang ginawa kundi magparinig, ipag-pray mo naman kasi nagpapagawa kami ng buong. Akala ko ba by faith? Bakit kailangan mo magparinig ng ganyang kutakot-takot? So kung mga bagay na ito mga kapatid ay ating una, tingnan, baka guilty tayo. Siyasatin natin, suriin natin. Pangalawa, baka may mga tao na ginagawa nila sa atin yan. Yung mga terminologies na to, minamanipulate lang pala tayo, tapos brother or sister sila. Be careful. Sabi ni Lord, I'm going to send you a sheep among wolves. Not everybody wearing a sheepskin is sheep. Sometimes these are wolves wearing sheep's clothing. At kadalasan naman, pure ignorance lang. It's the best kung ignorance, at least walang malis. But you know that ignorance is not good either. So dapat tayo mag-aral. Siyasatin ang ganito mga bagay. Do not oversimplify the faith. Ito kasing tradition natin ng mga Bible-based denominations, ito oversimplify. Nakamanual lahat. Parang ganun lang mahuhuli yung mga malalawak na diwa tungkol sa Diyos at nailalagay sa papel at step 1, step 2, step 3. Ganun lang kasimple. But spiritual things are profound. Kailangan ang ating pagbubulay-bulay, ang ating pag-iisip-isip. Ano po ang nagiging usual result nitong sinasabing living by faith? Poverty. Want. Substandard products or produce. Needless difficulty. Disappointment. Disillusionment. And many people turn away from God and from the faith later on. Dahil hindi na-deliver yung ine-expect nila. Kasi naman yung means nila of production, so to speak, is not what the Bible teaches. James 2:18, but someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. Sabi nyo, nanghahamon pa yung iba. Ikaw kasi may pananalig, ako gawa. O yung iba, gawa ka lang, wala kang pananalig. Sabi nitong may akda, pwede mo bang paghiwalayin yung pananalig at gawa? Ipakita mo sa akin ang pananalig mo na walang gawa. At ipapakita ko sa iyo ang pananalig ko sa pamamagitan ng ginagawa ko. So napakalinaw that there is a prevalent misunderstanding of what it means to live by faith. Alat chamba, kung ano na lang mangyari, ganun. Being in the Lord, being in the Lord's fellowship can and should really be wonderful. Wala na yata tayong dapat ipagpalit pa doon sa karanasan na tayo'y lumalapit sa Panginoon, nakikilala natin siya, lumalalim ang pangunawa, at nai-apply natin sa buhay ang ating mga kasulatan ng Biblia. But there are snares, there are traps, there are pitfalls, there are snakes that can spoil life in God's garden. Pag-ingatan ng mga ito, lalong-lalo kung nasa atin pala.
Beware of misguided ideas, of wrong-headed expectations. Beware of ignorant or innocent simplicity that can abuse others, invite or allow abuse from others. Matthew 16:6. Be careful, Jesus said to them. Be on your guard against the yeast of the Pharisees and Sadducees. So pinag-iingat po ng Panginoon sa impluensya ng mga relihiyoso, yung mga tao. Pag-ingatan nyo ang impluensya nila. Pag-ingatan ninyo ang mga mali nilang ginagawa at turo na napakalakas maka-impluensya sa marami, tulad ng isang yeast na inilagay mo lang yung konti, umaalsa yung buong tinapay, lumalaki. So pag-iingatan nyo yan. So ano pong mga yeast of the religious people around us ang dapat natin pag-ingatan? Isipin yan. Ecclesiastes 10:1, as dead flies give perfume a bad smell, so a little folly outweighs wisdom and honor. Ang dami-daming blessing at magagandang bagay ang available sa fellowship, pero nasisira ako minsan dahil sa mga pinag-usapan natin. So ituwid ang ganung mga bagay. Ephesians 5:15, be careful then how you live, not as unwise, but as wise. Heavenly Father, we ask you to give us wisdom. Ito mga aming mga nire-review ito, Panginoon. Turuan nyo kami kung paano namin ito bibigyan ng kahulugan sa buhay namin. Teach us to see the relevance of examining these things in our lives, in our vocabulary, and very especially in the way we think, in our values. Ipakita mo, Lord, kung kami ay may dapat ituwid. Ipakita mo kung meron kaming dapat pag-ingatan sa aming kapwa. At kung meron mang mga ganito, ipakita mo rin kung anong dapat naming ipatawad, unawain, idalangin, at pagtulong-tulungan na ayusin sa aming buhay. Nawa, Panginoon, sa patuloy naming pag-aaral ng iyong salita, mangusap po kayong may kapangyarihan. We commit to you this special fellowship, that through this, O God, your words may be more and more real, more and more practical in application. Pero una sa lahat, nais naming siyasatin ang aming mga pag-iisip, terminologies that can become either tools or hindrances in knowing you more and in being a blessing to our brothers and sisters. Mga kapatid, magbulay-bulay tayo. Pag-isipan natin man narinig. Humingi tayo ng karunungan sa Diyos kung paano natin ito gagamitin at kung paano magkakaroon ito ng kahulugan sa ating pang-araw-araw na buhay. Let the presence of the Spirit guide us into the truth. Mangusap po kayo sa amin, Panginoon. May itinuturong dapat tamang paggamit, therefore merong maling paggamit. Kung merong magandang effect sa tao ang Bible, meron ding maling effect ito. Ano ba ang dapat effect ng Bible? It should be spiritual growth into Jesusness. Yung binabasa mo yung Biblia, pinag-aaralan, ina-apply, mas nagiging kawangis, kamukha, katulad tayo ni Jesus. Hindi ng iba. Which really means that ang effect dapat ng Bible sa atin is kind and loving behavior. Jesus style na application of biblical teachings in daily life. Marami kasing styles ng application, maraming styles of interpretation, but the important thing is that the interpretation and the style be patterned after that of the Lord Jesus. Dahil siya ang tunay na wangis ng Ama sa langit, siya ang nagpapatotoo sa katotohanan ng Diyos sa langit, siya ang binigyan ng misyon na maging daan, katotohanan at buhay. Kaya hindi na siguro marapat pa na pagtalunan kung sino ang dapat pinaka-sukatan ng pagbabasa, pag-i-interpret at pag-a-apply ng mga karunungan sa Biblia. 1 John 2:3-6, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. At anong mga utos yan? Na ibinigay at nilinaw through Jesus. And that is our addition to the verse. Paglilinaw, kasi maraming utos din eh. Sa Bible, ang dami-daming utos. May mga utos na pinahayag ni Moses, bagay sa kanilang lahi, sa kanilang panahon, sa kanilang pangangailangan. Pero marami mga utos na yun ay
inalis na ni Jesus. May minodify, tulad sa Sabbath. So, okay ka pa rin mag-Sabbath, pero okay din na hindi. Sabi niya, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Hindi na masyadong mandatory tulad ng panahon ni Moses. May mga hindi ka pwedeng kainin noong panahon ni Moses na sinabi ni Jesus. Ang totoo, hindi naman mahalaga kung ano pumapasok sa bibig ng tao, kundi kung ano mga salitang lumalabas dito. So, naging lenient na, pero hindi naman ibig sabihin ay pwede mo nang kainin ng lahat kahit na masama sa iyong kalusugan, pero it doesn't harm your spirit anymore, maybe only your body. Sa pagpapatuloy ng verse, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesus Kristo. Ubod ng linaw, sino man ang nagsasabing siya sumusunod sa Diyos, dapat ang sinusundan niya yung halimbawa, katuruan, at paglilinaw ng kahulugan ng katuruan ni Kristo. Si Jesus ang standard, sukatan, timbangan. At ang Bible ay dapat nagpapahesus ng ugali natin. Nagpapabait, hindi nagpapasungit. Sadly, there are many people na ang effect sa kanila ng Bible sumusungit. Nagiging palahanap ng kamalian ng kapwa, palahusga, laging galit, laging na-offend. Hindi dapat yun ang effect. Ang effect dapat pampabait. Ano pang dapat na effect ng Bible sa atin? Freedom from oppressive, suppressive, and repressive un-Jesus teachings and practices. Sa religious doctrines, even in Christian doctrines throughout history, maraming katuruan ang salungat sa tunay na diwa ng katuruan ni Kristo. Mga katuroang nakakapang-api, nakakasakal, nakakapagpasikip ng dibdib. Mga katuroan na alam mong hindi mo magagawa pero nagpe-pretend kang ginagawa mo kasi baka magalit sa iyo ang ibang kapwa mo mananampalataya, and therefore it forces you to go underground with your reality, and it forces you to become hypocritical, which Jesus does not want. Isa yan sa mga lagi na lamang na tinutuligsa ni Jesus, hypocrisy. Paano nagiging hypocrite ang mga tao? Kasi yung hindi nila kayang gawin, nagpe-pretend silang nagagawa nila para lang wag silang mapintasan, wag sila maitiwalag, pero hindi na yun ang totoo. At pag sinabi ni Jesus na dapat hindi pa ka-hypocrite, ibig sabihin din nun, dapat maging totoo ka. At kung maging totoo ka, hindi mo dapat ilihim ang katotohanan. Kasi pag sinabi sa iyo hindi ka dapat maging hypocrite, dapat walang punishment yung pagiging truthful. Yung pagiging totoo sa sarili, yung pagiging makatotohanan, pagtatanggal ng mga balat kayo. Pero kung paparusahan natin ang mga nagpapakatotoo o nagsasabi ng totoo o nagpapahiwatig ng katotohanan ng buhay nila, mapipilitan silang itago yun. Therefore, they will become hypocritical. Paano sasalain ang lahat ng katuruan? Kasi sa tinagal-tagal na isinulat ang Biblia ang libu-libong taon, tapos 2,000 taon na ng Christianity na nakasara na yung Bible, pero ang daming inimbento, idinagdag na mga turo ang simbahan, lahat ng iba't ibang mga Christian denominations, dahil sa response nila sa mga panangailangan ng kanilang panahon, ng history, ng buhay nila, meron silang mga ginawang policies. Paano yan sasalain? Use the Jesus filter. At yan, kung i-drawing natin, tulad ng drawing na ito ni Ed Davad, mga doktrina, mga teachings, mga kung ano-ano kaugalian, parang ihuhulog mo sa salaan, yung bistayan ng buhangin sa construction, di ba? Yung mga pino lang ang lalampas. So dapat yung lumalampas lang sa butas na korting puso, meaning yun ang puso ni Jesus. Yung mga teachings, lahat before Jesus and after Jesus, salain kay Jesus, at yung dadaan lang, yung effect ay loving, kind, forgiving, accepting. Yun na lang dapat ang maging pamantayan sa buhay. Kasi kung hindi natin gagawing salaan si Jesus, sayang naman ang pagpunta niya rito para lang siyang dumaan na hangin tas wala rin lang palang effect. Dapat siya na ngayon ang standard. Lagi nating sinasabi, meron tayong dapat na gawing desisyon. What would Jesus do if Jesus was going to make this decision? Meron tayong dapat na i-deal na problema. Paano i-deal yan ni Jesus? Meron tayong dapat kausapin. Paano yan kakausapin ni Jesus? Dapat si Jesus yung filter.
Because all so-called Christian learning and activities should end in Jesusness. We become more and more like Jesus. Hindi pa nga ganun kadaliing gamitin ngayon yung word na Christian kasi ang dami ng kahulugan. At saka ang daming denominasyon na Christian din ang tawag. At ang dami mga turuan, mga doktrinang nagbabangga-banggaan even within the Christian community. Kaya hindi na masyadong descriptive at hindi na masyadong precise yung word na Christian. But when you say Jesus and Jesusness, you know that the standard is only one because Jesus gave only one law, and that is the law of love. So pag ipinagpipilitan sa iyo ng mga mahilig sa Sabat na hindi ka pwedeng lumabas ng bahay pag Sabat, hindi ka pwedeng maghugas ng plato, magtrabaho kasi Sabat, sasalain mo kay Jesus. Anong lalabas? Man was not made for the Sabbath, but Sabbath was made for man. And Jesus is the Lord of the Sabbath. Ibig sabihin ko ano yung loving, ano yung comforting, restful, useful, fruitful, yun ang gawin mo sa Sabbath. Kung ano man yun, sa sarili mong personal na buhay. Kasi pag pipilitan mo pa rin yung Sabbath na yan, legally, authoritatively, dogmatically, para namang hindi dumating si Jesus na sinabi na niyang, ang Sabbath ay para sa inyo, sa ikabubuti nyo. So kung ikabubuti nyo, huwag magpahinga ngayon, meron kayong gustong gawin, di yun ang gawin nyo, yun ang mabuti para sa inyo. Pag in-ignore mo yun, parang hindi namatay si Jesus sa krus at hindi nabuhay na muli. Kaya mahalaga na si Jesus ang gawing salaan ng anumang katuruan. Kasi maski sa Bible, may iba-iba ring pananaw. Halimbawa, si Paul sumulat sa mga kababaihan sa Corinth, pinagbabawalan niya magsalita sa church. Kasi sa particular church na Corinth na yon, ang gugulo ng mga kababaihan. Pero hindi ibig sabihin na yung utos niya na yun sa Corinth, utos siya sa lahat ng churches. Sa Ephesus, kung yung mga babae doon ay mga matitinot, hindi magugulo, hindi sila sakop ng utos na yon. Ni-universalize kasi lahat, pati kung gaano kahaba ang buhok ng babae, etc., etc. Samantalang yung mga sulat na yan ni Pablo, yung mga katuruan nila yun, may mga particular events and particular situations doon sa mga churches na sinusulatan nila na angkop yung katuruan na yun. But to universalize it and apply it to all people at all times in all places would become oppressive. Sometimes suppressive, sometimes repressive. Kaya importante na gagamitin ang Jesus filter. After all, what will be your problem with that? Si Jesus naman talaga ang Savior. Siya ang way, truth, and life. Galatians 5:1-4. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Saan? Sa isang katermang law ni Moses. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan, inihihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. So yun daw, nananalig na kay Kristo, pagkatas paghahalu-haluin niya yung teaching ni Jesus at yung mga dating kautusan ni Moses at ng kaugalian ng Israel, nagiging parang bulang lang na halo-halo. So kuminsan maluwag, kuminsan hindi. Kuminsan yung papayagan ng ganitong uri ng activity, kuminsan hindi. Kasi nga ang dami-daming naipon na kautusan na angkop sa panahon nila, pero hindi laging angkop sa lahat ng panahon. Kaya si Jesus, pinalaya ang mga tao mula sa mga batas na yon, na wala na silang inatupag maghapon kundi sumunod sa sangkaterbang batas. Sakal na sila, hirap na hirap din sila sa buhay. At pag nagkamali sila ititiwalag, sila ihuhusgahan, babatuhin hanggang mamatay. Doon pinalaya ni Jesus sa mga tao. At sabi, pag pinagpipilitan nyo pa rin na maging katanggap-tanggap sa Diyos dahil sa pagsunod nyo sa lahat ng mga kautusan na yan, lumalayo kayo sa sariling regalo ng Diyos na pagpapatawad dahil pinipilit nyong gawin, yung gusto nyong gawin, hindi rin kayo napahinga. Parang yung lagi kong binibigyan na example na isang lalaking naglalakad sa tabi ng kalsada, may buhat-buhat na napakabigat na sako, may dumaang isang lalaki nakasakay sa pick-up, naawa siya sa naglalakad na to na may buhat, pinasakay niya sa likod. So sumakay naman ng lalaking may buhat na mabigat na sako, pero nung lingunin sa rearview mirror noong driver, yung pasahero niya sa likod, nakaupo nga doon sa pick-up, pero buhat pa rin niya yung sako. Ba't pa siya sumakay? At yun, exactly, yung pagpapalaya ni Jesus.
Pinasakay ka na para huwag mo nang buhatin. So huwag mo nang buhatin. Sabi, pinalaya na kayo eh. Bakit malaging yang ang pinagpipilitan nyo? Yan ang panukat nyo sa kapwa, sa inyong sarili. Lagi kayo nagigil tuloy. Lagi kayong kulang at lagi din kulang ang kapwa. Kaya lagi kayo nagpaparusahan, nagbabatuhan. Kasi inilalagay nyo ulit ang sarili nyo sa pagsunod sa mga kautosan na pinalaya na kayo ni Jesus. At pag ipinagpilitan nyo yan sa buhay nyo, si Jesus sa inyo tinatakwil. Hinihiwalay nyo ang inyong sarili sa kabaitan ng Ama na ipinapahayag sa pamamagitan ni Jesus na tumatanggap, nagpapatawad at isang batas talaga ang ibinigay, magmahalan kayo. Ano pang dapat na effect ng Bible? Dahil kay Jesus, emotional rest, peace, and serenity. Pagka alam mo na tinatanggap ka ng Diyos, minamahal ka niya sa kabila ng lahat, doon ka palang mapapahinga. Pero pag ang nakatanim sa utak mo ay yung law ni Moses, hindi ka mapapahinga. Kasi every minute, every hour, every day, nabe-break mo yon. So, pagka ikaw ay talagang tinatabla ng pag-ibig ng Diyos through Jesus, hindi ka lalong guilty, hindi ka laging fearful, hindi ka laging anxious, hindi laging mayroong strife, at hindi ka laging performance level. Ganon kasi ang marami sa religion performance level. Panay yung pagkukunwari, okay na okay kahit hindi. Mayroon pa nga namatayan, ayaw magpahalata ng lungkot. Kasi yung mga ibang kapatiran, pagka umiiyak ka, di ba Christian ka, ba't ka umiiyak? Ganon. So Christian ako, namatay ang nanay ko, asawa ko, hindi ako malulungkot. So yung iba in denial, yung iba nga tawa pa ng tawa. Pero alam mo, hindi totoo yun, hindi makatotohanan. Kasi meron tayong mga hindi makatotohanan na expectations. Christian ka na, natatakot ka pa sa gagamba. Christian ka na, natatakot ka pa sa, meron ka pang triskaidekaphobia, fear of the number 13. Meron ka pang ganito, may phobia ka pa. So iba, nagpe-pretend tuloy, pero hirap na hirap. Kaya na sinasabi nating oppressive, suppressive, repressive effect. Pagka hindi natin naintindihan yung pag-ibig ng Ama sa pamamagitan ni Jesus. At yung kapahingahan na yun is possible only when accepted and loved the Jesus way. Ang kapahingahan na yun para sa atin at para sa ating mga kapatiran ay pwede lang mangyari kung nagtatanggapan tayo sa isa't isa kung paano tayo tinatanggap ni Jesus. Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Yan ang pangako ni Jesus. Mapapahinga ka ba kung lagi kang inuusig? No. Mapapahinga ka ba kung lagi kang kailangang mag-pretend? No. Mapapahinga ka ba kung lagi kang pinaghahanapan ng perfection? No. So pag sinabi ni Jesus na lumapit kayo sa akin kasi pagpapahingahin ko kayo, ibig sabihin, hindi ko kayo hahanapan ng mga hinahanap sa inyo ni Moses. Kasi imposible kayong mapahinga pag hinanapan kayo niyan. Ang ibibigay ko sa inyo ay pag-ibig ko, at ang iuutos ko lang sa inyo, kung paano ko kayo iniibig, ibigin nyo rin ang isa't isa. Yun. Para ka mapahinga. Kasi pag nag-iibigan ng mga tao, mapapahinga yung lagi mong sinusuri, lagi mong sinusukat at binabato, mapapahinga siya sa iyo. At ikaw din mapapahinga sa pagbabantay sa kapwa, sa paghahanap ng mali, sa panguusig, pareho kayong mapapahinga. Mark 6:31-32, subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nila makuhang kumain. Ito yung mga disipulo ni Jesus na nagpapagaling, nagpapakain, ginhawa ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis nga silang sakay ng isang bangka at nagpunta sa isang liblib na lugar. Nakita niyo ang pag-ibig ni Jesus? Binibigyan ka ng rest even from the ministry. Hindi katulad ng maraming religious activities, religious leadership, na namatay ka na, nagdusa ka na, pero naglilingkod ka, so hindi balik ka ng mamatay. Hirap na hirap ka na, di balik ka ng mahirapan. Parang hindi mahalaga yung damdamin mo, hindi mahalaga yung kalagayan mo. Yung ang nanay mo nasa ospital, hindi ka makapagbantay dahil hindi ka pwedeng umabsent dahil teacher ka sa Sunday school. Yung ganun, oppressed ka na,
Pero hindi mo rin maipahalata dahil nagigilty kang feeling oppressed dahil iniisip mo, expectation ng Diyos yun, na kailangan kahit nagdurugo ka na, tuloy ka pa rin. No, si Jesus yung nagdurugo na, tuloy pa rin. Pero ginawa niya yon para hindi natin kailangan gawin yon kung tayo nagdurugo na. Para tayo mapahinga. Nakita niyo yung mga disciples gumagawa ng mabuti, nagpapalaya sa mga masasamang espiritu, nagpapagaling ng mga sakit, nagbibigay ng payo. Pero sabi ni Jesus, iwan muna natin sila para mapahinga kayo. Hindi niya sabi, oy, ministry first, church first. Hindi yon. Sa niya, magpahinga rin kayo. Pero sabi niya, para mapahinga kayo ng kaunti. Kaunti, ha? Hindi naman yung sobrang habang pahinga na yan, hibernation na yan, katamaran na yan, pagpapabaya na. Pero yung meron kang emergency, meron kang need, o talagang ang damdamin mo, medyo ibang-iba, hindi ka nasa tamang lugar para mag-serve, edi magpahinga ka muna ng kaunti. Tapos para ka lang ma-restore at bumalik ka sa iyong ginagawa. Pero napakabait ni Jesus. Higit na mabait kaysa sa mga tao. Kaya siya dapat ang pamantayan, siya ang huwaran, at siya ang sukatan. John 14:27, sabi ni Jesus, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Matakot saan? Sa Diyos. Lagi daw matakot ka sa Diyos, matakot ka sa Diyos. Kaya ang feeling ng mga tao sa Diyos, takot, hindi love. Kaya huwag kayong matakot. Alam niyo, panakot ng religion ng Diyos para mapasunod ng mga tao, para dumali ang pagdidisiplina, panakot ng panakot. Pero sabi, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot kay Moses. Huwag kayong matakot kay Satanas. At huwag kayong matakot sa Ama kasi hindi siya nakakatakot. Mapagmahal siya, maibigin. Marami kasing Kristiyano, hindi na talaga naiintindihan si Kristo tsaka ang Ama sa langit. Kaya laging takot. Lagi ding nananakot. Alam niyo yung takot, nananakot. Para pare-pareho nila kayong takot. Hirap na hirap ka na sa buhay. Ang dami-dami mo ng problema. Pagdating mo sa church, puro pa mga impyerno, mga end of the world, laging yun ang topic. Wala nang iba, yun na lang. Para ka matakot ng matakot. Ang sabi nga ng mga ni Jesus, sabi ng Ama sa langit, comfort my people. Yun ang utos. Love my people. Heal them. Hindi lagi mong tatakutin. And peace is only from the Jesus way of love. Ano pa isang dapat na effect ng Bible? Forgiveness, understanding, acceptance and appreciation ng mga kapwa-tao natin. Not rejection, not demonization of our fellow men and fellow women. Romans 14:1, tanggapin ninyo ang mahihina sa kanilang paniniwala at huwag makipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang kuro-kuro. Sinusunod ba to ng mga Kristiyano? Sabi, iba ang kanyang pananaw, mahina ang kanyang pananaw sa tingin mo. Kasi sa tingin mo, yung sa'yo malakas, tanggapin mo. Huwag kayo magtalo. Kuro-kuro niya yun. Hayaan mo siya. Dahil kung yan ay gusto ituwid ng Diyos, edi itutuwid siya. Nakakausap naman siya ng Diyos. Ang business mo, mahalin siya. Hindi siya laging i-correct. Kaya tayo nagiging malupit sa isa't isa. Ang mission natin is to correct each other. Ang inuutos natin is to love each other. Siyempre may correction ka rin na dapat gawin, pero in a loving way. Patient. Kasi love is patient, love is kind. Pero yung nagkamali, ipupulpito mo, ipapahiya mo sa lahat, disiplinahin mo, tatanggalin mo sa ministry niya agad, sisipain nyo. I don't think Jesus would do that. Many Christians, even during the time of Jesus, did that. Pero hindi sila si Jesus, salamat na lang. Kaya nga, ang sukatan natin si Jesus eh. Kasi pagka si Paul nga may teaching pa, give those two people to Satan, pero may pinapabigay kay Satanas yung dalawa, iniligtas nga tayo ni Jesus kay Satanas. So I don't know. Tingnan natin kung yun ba ay napakaliteral na ibig sabihin o talagang ano ang konteksto, anong kalagayan nila, bakit ganun yung utos. Pero hindi ito yung may nagkakamali sa choir, may nagkakamali sa Sunday School, ibibigay mo na agad kay Satan. Kaya nga nagpunta yung tao sa church para mapunta kay Jesus tapos ibibigay mo kay Satan dahil nagkakamali. Again, what kind of application will you do sa ganung klase mga verses na unkind ang magiging effect sa mga tao? Ano ba dapat effect ng Bible sa'yo? Di ba dapat kang bumabait?
Hindi mo kailangan maging tagapagtanggol ng Diyos. Ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa. Hindi niya kailangan ng defender. Hindi mo kailangan na laging ipagtanggol ang mga katuroan ng Diyos. Kaya niyang gawin yun kung gusto niya. Ang ipinagagawa sa atin is to love one another, not to judge each other. Romans 14:13, huwag na tayong humatol sa isa't isa. Huwag na tayong maging dahilan ng pagkatisod o pagkakasala ng ating mga kapatid. At yung pagkatisod na yan, hindi dahil sobra ka makasalanan, natisod tuloy sila sa iyo. Kasali din yung sobra kang banal-banalan, nakakatisod ka na rin. Nakakasakal ka na sa kapwa. Nakakapagpahirap ka na ng buhay ng kapwa. People come to church to find rest, to find peace, not judgment. Not judgment of fellow sinners anyway. Napakahalaga na ma-absorb natin yon. Romans 15:1, tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pangsariling kasiyahan or imposing our self-righteousness, if I may add, huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Yung gustong-gusto mo na yung interpretation mo ma-apply sa buhay niya, gustong-gusto mo siyang maituwid, maitama. Sabi, hindi yan ang mission mo sa buhay. Dapat ay magkaroon tayo ng pagtulong at hindi pleasure natin, pleasure ng ating interpretation, ng ating doktrina, ng ating atupagin, kundi anong kailangan ng taong ito? Anong kalagayan niya ngayon? Kailangan ba siyang sermonan ngayon o kailangan lamang na tapik-tapikin at bigyan ng kaunting ginawa? Romans 15:7, kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ng Diyos. Paano ka ba tinanggap ni Jesus? Warts and all. Paano ba tayo tinanggap ni Jesus? Lahat ng ating mga kahinaan, kapintasan, karumihan, tinanggap niya. Hinugasan, dilinis, at tayo niyakap. Kahit na sa totoong buhay, patuloy pa rin tayo nagkakamali. Patuloy pa rin niya tayong niyayakap, pinapatawad, minamahal. Sabihin ganun, yun ang gawin nyo sa isa't isa. At dun lang kayo mapapahinga. Galatians 6:1-2, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayo'y pinapatubayan ng Espiritu, and if I may add, Espiritu ni Jesus, hindi ng Pharisee. Kayo'y pinapatubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit gawin nyo iyon ng mahinahon. So mahinahon, banayad, maibigin, magalang, maging ang pagtutuwid. Hindi naman sinasabing huwag na tayo magtuwid sa isa't isa eh. Pero dapat mahinahon, magalang, maibigin, at hindi impatient. Because love is patient. If it takes weeks, months, years, para isang tao ay maayos, let it take that way and that long. Kasi tayo man, taon na rin tayong inaayos ng Diyos, hindi pa rin naman tapos. Kung paano daw tayo tinatrato ni Jesus, kung paano tayo gumugustong itrato niya tayo, ganun din natin itrato ang iba. And remember what we should remember about people? Psalm 103:14, for He knows how we are formed. He remembers that we are dust. Alam ng Diyos na lumikha sa atin kung paano tayo nilikha, kasi siyang lumikha. Alam niyang may espiritu siya, perfect, pero may kasama alikabok, lupa, hindi perfect. So alam niya. At yun ang naalala niya. He remembers that we are dust. Kaya tayo napapatawad. Kaya tayo namamahal. Paano kung magulang ka, alam mo yung anak mo halimbawa, ang hinahinang matuto, ang tagal-tagal na mag-follow ng instruction, you remember na nung bata pa siya, naihulog mo pala siya mula sa 3rd floor. No? So nabago kang ulo niya, so you remember that he is dust. Meron siyang naging kapansanan, so inaalala mo na lang. Kung 1 + 1, hindi niya masabing 2, you remember that he is dust. And God remembers that we are dust. Salamat na lang. At yun din ang dapat nating alalahanin tungkol sa ating kapwa. Hindi, hoy, nagkamali ka. O nga pala, I remember, pareho lang tayong dust. So ayusin natin yan, magmahalan tayo, tuloy ang buhay. Dun lang may pahinga. Colossians 3:13-14, magpasensya kayo sa isa't isa
gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Ang nagpapaisa ay pagmamahalan, hindi doctrine. Yung doctrine, nag-aaway-aaway yung mga tao sa doctrine eh. May mga tao laging doctrine. Anong bunga nun? Away, makikipagtalo. Binasa na natin, huwag na kayo makipagtalo sa iba yung pananalig, may ibang interpretation, huwag kayo mag-away-away. Magpatawaran kayo. Kahit na sa palagay mo, mali siya, tama ka, magpatawad ka pa rin. Pero lalo na kung naisip mong baka ikaw yung mali at siya yung tama, di lalo ka naman dapat magpatawad sa kanya at sa iyong sarili. Sabihin ko nun, magkaisa kayo. At ang pagkakaisa ay nasa pagpapatawaran, hindi nasa pagtutuwid lagi, sa pagtuturo, sa pag-aaway-away sa mga doktrina. Kasi kahit sa Kristyanismo, ang daming doktrina on the same thing. Pagbabautismo lang nga, hindi malaman kung anong gagawing form. Kung kailan babalik si Jesus, pre-trib, post-trib, mid-trib, hindi nagkakasundo ang mga Kristiyano. Sabi, alam niyo yung mga yan, magdi-divide lang kayo. Eto, tanong ko, minahal mo na ba yung kapwa mo? Nagmamahalan ba kayo? Yun ang pinakamahalagang tanong. Don't play God. Don't play judge. Don't play corrector of the universe. And you don't need to defend God or His truth. Kaya niyang gawin yun. Ano pang dapat na effect ng Bible? Appreciation and enjoyment of earthly life. Huwag ma-obsess sa end times. Huwag ma-obsess sa impyerno, sa pagwawakas ng daigdig, mala Hollywood na style ng end of the world. Kasi sabi nga ni Jesus, ako nga hindi ko alam ba't ba inaalam niyo pa yan? Maging handa na lang kayo anytime. Ba't nyo laging pinoproblema? Kung hindi ka pa kinukuha ng Diyos sa mundo, dapat nandito ka pa. Maging enjoyable pa ang buhay mo at maging enjoyable ka sa iba. John 10:10, sabi ni Jesus, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Anong pinapatay? Sinisira, kalayaan, pahinga, kasiyahan na bigay ni Jesus. Yun ang ninanakaw. Paano nawawala ang ating mga kapahingahan? Through outright oppressive sinfulness. Kung ang tao talaga ay nabubuhay sa kasamaan, nawawala ang pahinga niya. Pero may isa pang magnanakaw ng pahinga, through subtly oppressive religiosity. So yung isang taong namamayagpag sa kasalanan, pagod, pero yung tao ring sobrang sakal na sakal sa relihiyon, pagod din. Pareho lang sila. Pareho lang silang nananakawan. Kasi ang nananakaw sa kanila ay pahinga, kapayapaan, katahimikan, at siyang ibinibigay ni Jesus. So mayroong dalawang uri ng pandaraya. Yung dalin ka ng kaaway, lituhin ka para mamuhay ka sa sobrang talamak na kasamaan na nakakapagod, o kaya malito ka na sobra kang maging legalista, sobra kang maging relihiyoso to the point na umaasa ka sa iyong performance, sa pagsunod mo sa lahat ng mga batas, hindi ka rin napapahinga nun. Pareho lang kayong nananakawan. At sabi ni Jesus ay naparito ako upang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Buhay saan? Dito sa lupa. Kaya nga siya nagpunta sa lupa para bigyan tayo ng buhay na masagana sa lupa. Kasi gusto niyang bigyan tayo ng buhay na masagana sa langit, hindi dapat kunin na tayo, andun na tayo sa langit managana. Again, nadadaya tayo na lagi ang iniisip end times and heaven. You have all the time for eternity, but you have only a few decades here on earth. And every year, every month, every week, every day is a gift from God. It is not a problem to be solved. It is a gift to be enjoyed. Ganun kabait ang Diyos. Kaya dapat masagana daw ang buhay. Sagana sa luwag, sa laya, sa pahinga, sa kasiyahan at kapayapaan. Hindi license to be evil, pero dapat maluwag, malaya sa paggawa ng lahat ng mabuti. Ang dapat na effect ng Bible, intellectual growth and personal fruitfulness. Hindi pagkitid ng utak. Ang dapat nangyayari sa nagbabasa ng Bible, dapat lumalawak ang pananaw, lalong rumurunong, nakabukas ang isip. Luke 2:52, si Jesus na to Jesus grew in wisdom, mental growth, and stature, physical growth, in favor with God, spiritual growth, and man, social growth.
A balanced growth. Dapat ang tao tulad ni Jesus, you grow mentally, physically, spiritually, socially. Lahat yun mahalaga. Hindi yung nung nagbasa ka ng Bible, hindi ka na nakipag-socialize with anybody, humiwalay ka na sa lahat. Wala ka nang binasang ibang karunungan. Dapat lahat, kasi lahat ng karunungan galing sa Diyos. You don't need to protect the knowledge in the Bible away from other knowledges, even scientific knowledge. Because even the sciences and the laws of science were made by God. So kung tunay kang espiritual, maka-Diyos, maka-Jesus, scientific ka dapat. Because the natural laws were created by God, even before religious laws were made by men. And even if God gave religious laws, throughout time, men added, edited, redacted, twisted, distorted, enriched, impoverished those laws given by God. Kasi laging may mag-manipulate ng Word of God for their benefit. So, very reliable ang law of nature because God is the only undisputed author and maker of nature. Men made religions, ang dami-dami, but men cannot make nature. And even if you have to reconstitute nature, magamitin mo pa rin mga basic natural elements. So wala kang inimbento, nag-reconstitute ka lang, pinagsama mo ang asukal at gatas, nakagawa ka na kondensada, pero hindi ka gumawa nun kasi may asukal na, may gatas na hindi mo ginawa. Knowledge and wisdom should study, question, and engage tradition. Hindi dapat natatakot ang relihiyoso na usisain, tanungin, and even challenge religious teaching. Because truth will always win. Truth will always stand. Only ignorance and falsehood will be afraid of scrutiny. So hindi tayo dapat natatakot to engage doctrine. Magtanong, tama ba yan? Sinabi pa talaga yan ng Diyos yan? Utos ba talaga yan ng Diyos? Baka naman invento mo lang yan. Hindi ka dapat matatakot mga ganung mga tanong. Knowledge and wisdom should develop, change, and grow the mind. Hindi yung, nako, ito na pinapaniwalaan ko, I believe in it, that settles it. Walang ganon. Ito paniniwala ko, may iba kang paniniwala, pag-usapan natin, tingnan natin. Because God will always win any argument and God will always stand the test. Yun lamang na sa dilim, yung mangmang, at yung kasinungalingan ang natatakot matanong. Question even your faith. Ito bang pinaniniwalaan ko tungkol sa ganito, yun nga ba yun? Baka naman naman ako lang to sa lola ko. Bakit hindi ko usisain? Kasi kung talagang yun, mananatiling yun. Pero kung sa pag-uusisa ko, inalaman ko hindi pala yun, edi I'm going to change my mind. Because only a fool does not change his mind. Even Romans 12:2 says, be changed by the renewing of your mind. Willing ka dapat magpalit-palit ng pananaw, kasi yung pananaw ng bata, hindi kailangan maging pananaw mo ngayon na hindi ka na bata. Although kung napatunayan mo ngayon na mature ka, na tama na yung pananaw mo nung bata ka pa, edi ituloy mo ngayon. Pero paano kung naiba na yung pananaw mo, ay, bata lang pala ako noon. Sabi ni Paul, when I was a child, I thought like a child, I spoke like a child, I reasoned like a child. Now that I'm a man, I give up childish ways. And he's talking about spirituality there. Hindi tumampreso o patentero pinag-uusapan doon na pagiging childlike or childish. Sabi niya, nung bata pa ako, isip bata kasi ako, kaya ganoon ako mag-isip. Kaya kahit yung mga teachings halimbawa ni Paul, meron kung minsan nasasabihin mo, ba't sabi ni Paul dito A, pero sabi niya doon sa iba B, nag-grow na siya siguro nung naging B na. Kasi nung A, yun ang pananalig niya, yun ang kanyang pananaw, hindi naman siya, siyempre perfect, hindi naman siya Diyos. So, merong development din ng kanyang doctrinal interpretations, may development ng kanyang administration of the church. Nung bata pa siya, higpit-higpit, nung tumatanda na, lumuluwag-luwag. So, parang iba-iba, pero hindi. Kasi nagde-develop siya. And even Jesus developed. Jesus grew in wisdom. Ibig sabihin, hindi siya wise agad. He grew in wisdom and stature in favor with God and man. Dumaan siya sa proseso ng human beings. Nag-develop, although grabe naman yung development, ibang klase. Kasi syempre, si Jesus naman yun. Pero siya rin nag-grow. So dapat tayo mag-grow. Kung ang pananaw mo sa isang bagay 20 years ago, nung una ka nagbasa ng Bible, wala man lang naiba hanggang ngayon, dumaan ng 20 years, dalawa lang ang possibility niyan.
20 years ago, perfect na ang pananaw mo, kaya hindi na talaga dapat maiba. Or 20 years ang dumaan, wala ka naging development. So wala man lang naiba sa iyong isip. We should grow. We should not be afraid of growth. In spirituality, conservatism is not a virtue because conservatism means to conserve. What do you conserve? Yung pananaw mo nung bata ka pa lang, yung pananaw mo nung maliit pa yung utak mo, ngayong lumaki na, i-conserve mo pa yon. We must change from glory to glory. True spiritual growth entails change. And change demands departure from point A towards point B. And the change never stops because God is never finished working on each one of us. Kaya hindi napakalaking katangian na maging conservative, especially in spirituality. There is so much to know. What we know is little, what we do not know is immense. Sabi niya, no eyes have seen, no mind has conceived, no ear has heard what God has prepared for those who love Him. In other words, hindi mo na-imagine yun noon, hindi mo rin ma-imagine ngayon. So dapat palaki ng palaki ang imagination mo. Palawak ng palawak ang iyong faith. Huwag yung, ayoko na magulo, ayoko nang malito. Walang ganun. Kasi ang lahat ng pagbabago ng isip, dumadaan muna sa pagkalito. Para ka makarating, halimbawa, sa Cebu, nandito ka sa Maynila, sasakay kang barko, dapat willing kang umalis sa pangpang ng Maynila, dumaan sa mga alon para ka makarating sa Cebu. At ganoon din ang karunungan, umaalis ka sa Maynila o sa Cebu, wherever, point A, dadaan ka sa mga alon-alon, mga gulo-gulo, hanggang makarating ka doon sa kabila. Ganon din ang pag-aaral. Dumarating ka kumisa sa panahon na naguguluhan ka, naglilito ka, pero ituloy-tuloy mo yon para dumating ka doon sa conclusion. Pero yung ayaw mo nang makalug ka, ayaw mo nang malito, hindi ka naaalis kahit kailan kung saan ka nagsimula, you will never grow. Ano bang dapat effect ng Bible? Celebration of life and beauty. Kasama yan sa true spirituality. Hindi puro austerity, hindi puro simplicity, because God is God of beauty. And God is abundantly beautiful. Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. So I saw that there is nothing better for a person than to enjoy their work, because that is their lot. Ano yung dapat mo ma-enjoy sa work mo? Yung tatlong F, form, function, and fruit of your work. Na-enjoy mo yung trabaho mismo, na-enjoy mo yung pagkilos mo at pagkilos ng trabaho mo, at ang bunga nun sa iyo at bunga nun sa iba. Na may ginagawa tayo, dapat hindi yung pwede na yan. Dapat, pwede pang gandahan. Hindi pa pwede yan. Yung pwede na yan, hindi yan dapat attitude ng mga godly people. Nung kinreate nga ang mundo, kinumpleto bago nagpahinga ang Diyos, hindi pwede na yan, tama na. Yung ganyan lang talaga yan. No, dapat hindi ganyan yan. Dapat mas mabuti pa. Pagbabago ng isip. Exodus 35:31-35. The Lord has made him a skilled craftsman who can create objects of art with gold, silver, bronze, stone, and wood. The Lord is urging him and Oholiab to teach others, and He has given them all kinds of artistic skills. Yung arts, yung refinement, yung beauty, lahat yan bigay ng Diyos. Kaya ang Diyos hindi lang nag-create ng sound, nakaka-create pa ng music. Hindi lang basta random ang mga color, may kasaysayan ng kulay, may saysay. May proportion, may symmetry, may function, ang lahat ng bagay sa paligid. Dapat maganda. Godly ka, ang effect dapat sa iyo ng Bible, gumaganda ang iyong pananaw, pinapaganda mo ang iyong kapaligiran, at pati ang iyong sarili. Because God is God of beauty. Yung mga bulaklak, ang dami-daming kulay, yung mga isda, iba-ibang design. May function yun, hindi lang yung dekorasyon, pero maganda. May symmetry, may balance. Ganun din dapat tayo sa ating buhay. 1 Chronicles 15:16, David then told the leaders to choose some Levites to sing and play music on small harps, other stringed instruments, and cymbals. So, si David and the temple during his time
reportedly employed 10,000 musicians. Can you imagine? 10,000 musicians. Kung literal man yun o symbolic, isa pa rin ang ibig sabihin, pagkarami-rami. Pag nagkantahan sila, pag tumugtog sila, talaga namang nararamdaman mo ang luwalhati ng kalangitan through the arts. Because the arts transport us. Kaya mahalaga yung you get transported. Hindi may kumakanta, hindi ka natatransport into heaven, kundi dahil wala siya sa tono. Hindi niya sa ulong kinakanta niya, mali-mali ang letra. Paano ka matatransport? Napupilita ka tuloy maging critic. Kaya dapat nakakatransport. Kaya dapat quality. Ine-ensayo, ginagandahan, nire-refine sa lahat ng bahagi sa ating buhay. Kakain ka, ulam mo tuyo, tapos nakatumba-tumba dong, nakatumbalelong yung mga tuyo doon sa iyong lalagyan. Hindi mo lang gandahan, tabihan mo ng kamatis para kaganaan. Pagandahin ang buhay. Pagandahin ang conversation. Pagandahin ang takbo ng buhay. Effect dapat yan ng Bible. At isa pa, love for animals and the environment. Kaya likha ng Diyos sa mga yan dapat mapagmahal tayo. Ano ba ang first commandment? Akala nila nasa Exodus 20? No, nasa Genesis 2, 15 to 16. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Yun ang first commandment. Alagaan mo ang planeta. Alagaan mo ang mga halaman, ang mga hayop. Proverbs 12:10, good people are kind to their animals, but a mean person is cruel to his animals or to her animals. Job 12:7 to 10, if you want to learn, then go and ask the wild animals and the birds, the flowers and the fish. Any of them can tell you what the Lord has done. Every living creature is in the hands of God. Tapos yung bahay ng mga isda, tatamakan mo ng basura, ng mga plastic. Anong klaseng tagapag-alaga ka ng environment? Yung mga bahay ng mga ibon, bahay ng mga hayop na gubat, susunugin mo, uubusin mo, ide-deforest mo, wala na silang matirhan. Anong klaseng tagapag-alaga ka ng garden? Basura mo, ikakalat mo sa ilog, sa kanal, para bumara, para bumaha. Anong klaseng pagiging anak yan ng Diyos? Dapat inaalagaan ng nature. It is high religion. Psalm 8:6-8, you let us rule over everything your hands have made, and you put it all under our power. The sheep and the cattle and every wild animal, the birds in the sky, the fish in the sea, and all oceans and creatures. Ipinabahala sa atin, hindi para natin apihin, sirain, kundi para natin arugain. Ang spiritual na tao, dapat environmentalist. Spiritual ka pala, dapat hindi lang langit ang mahal mo. Mahal mo rin ang lupa, ang dagat, ang ilog, ang puno, ang lahat. And of course, marami pa dapat effect ang Bible. But for now, love for country. Maka-Diyos ka, dapat mahal mo ang iyong bansa. Simple lang ang tawag dyan, stewardship. Ano bang bansa ang binigay sa'yo? Di dapat yun ang alagaan mo. Mahalin mo. Bakit? Because the people of God are commanded to love and provide for family, for friends, for countrymen. How can you provide kung ang bansa mo naghihirap, nagdarahop, di mo kinakalinga? Tayo tinuruan to take care of the environment. And the immediate environment is our country. Pagmamahal sa bayan, stewardship are all necessary to carry out those mandates. Yan ang dapat effect ng Bible. Meron pa nga ako nakita isang church sa probinsya, tabi ng ilog. Sabi ko, ay, ang ganda naman ng church na tabi ng ilog. Pagtingin ko sa likod ng church na ilog, nakatambak doon lahat ng basura nila. Ha? Church pa to ha? Sila talaga yung nagtatambak kasi may bakura naman sila, so obviously sila yung nagtambak. Nasa na yung utos na mahalin natin yung environment? Anong effect dapat ng Bible sa atin? Yung tinatawag na katotohanan, kabutihan, kabaitan, kagandahan, kapahingahan, kapayapaan. At lahat ng ito posible lang when the whole Bible, when every part of the Bible is read, understood, interpreted, and applied through Jesus.
Yan ang effect ng Bible dapat, Jesusness. Sa pagtingin sa langit, sa lupa, sa tao, sa hayop, sa halaman, how would Jesus take care of the planet, of the whole universe, everything that God had made? Patalabin natin ang Biblia sa ating buhay. Hindi lang alam natin bilang isang construct, bilang isang philosophy, isang doktrina. It's a lifestyle. Sa buhay natin dapat nakikita kung anong binabasa natin at makikita rin kung paano tayo nagbabasa sa ating pag-apply nun sa ating buhay.